Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Heto, medyo late na tayo nakapag-vlog. Pero ito, mag-ano tayo, magre-react tayo dito sa mga issue patungkol po dito ni Auntie Claire Castro. Ayan, nag-iingay na naman si Auntie Claire. Ingay na naman si Auntie Claire. Kasi, itong si Auntie Claire Castro ay sumagot na siya doon sa mensahe ni Senator Amy noong humingi siya ng tawad sa kanyang tatay na si Marcos Sr. sa na hindi niya nabantayan ang kanyang kapatid na si BBM. Kasi siyempre, kung tutuusin nga, parang away kapatid yun, no? Pero itong si Auntie Claire, nangingialam. Diba, mantakin nyo, isang taong nangingialam sa away ng pamilya. Wala rin delikadesa itong si Auntie Claire. Yun ang aking masasabi niyan. Mamaya ipapakita ko yan. At pangalawa nating pag-uusapan, meron po tayo mga naririnig na mga usap-usapan dyan sa House of Representatives na ang mga congressman raw ay naghihintay kung how much ang impeachment. Yung mga congressman dyan, naghihintay raw. Kasi alam nyo naman, dyan sa House of Representatives, di ba, hinihiring ngayon, no? May hearing sila patungkol dyan sa impeachment ni VP Sara, di ba? Yung Committee on Justice na si Jinky Luistro na gusto nilang papuntahin si VP Sara sa Kamara, no? Pagkatapos niyan, lahat ng mga congressman at mga representatives nag-o-observe lang yan kung talaga bang si VP Sara ay dapat i-impeach o si VP Sara hindi dapat i-impeach. May mga congressman talaga na bayaran. What do I mean by bayaran? Yung bang madadala sa pera, kung bibigyan nyo ng maleta, ipipirma yan. Meron mga congressman na ganyan na sila po ay nag-iisip na kung hindi ito magbibigay ng maleta, hindi kami pipirma sa impeachment. Parang ganon, di ba? Kasi malapit na ang eleksyon. Kapag yung iba dyan, meron ring mga wais rin na mga representatives na wala na ito. Kailangan na nating mag-ingat. Hindi na tayo pipirma sa impeachment kasi kung pipirma tayo, baka matalo tayo sa mga probinsya natin. Baka matalo tayo sa mga constituents natin. Kasi alam nila gaano kalakas ang mga Duterte at si VP Sara ngayong 2028. Yung gusto nyong matapos ang karir nyo, look at what happened to Governor Gwen Garcia. Di natapos. Na itong si Pambari 4, sip-sip sa mga Duterte. Di nanalo. Hindi ko nga alam, hindi ko maintindihan yung gobernador ngayon ng si Pambari 4, parang ginagamit rin ang mga Duterte. Yan ang mga sabi nila, I cannot judge, but yung mga actions mo, Pambari 4, maraming dismayado sa'yo. Okay? Governor yan, hindi naman congressman. But what do I mean by this? Naghihintay sila how much ang impeachment. Kasi kung hindi nyo afford ang mga congressman, kung wala na kayong ganyan, kasi masyadong mainit ang korupsyon ngayon, sa bagay, baka hindi na matuloy ang impeachment ni VP Sara. Yan ang mga video na ipapakita ko mamaya kasi nagkomentaryo na si Jason za dyan, okay? So bago ang lahat, i-like mo na at i-share itong video na ito at subscribe kayo sa mga hindi nakasubscribe, okay? Para dadami tayo, okay? Eto, unahin muna natin itong pakinggan si Auntie Claire Castro, okay? Ma'am, in this time of reflection, ano po ang message niyo sa inyo as of detractors muna ni Pangulong Marcos and then sa mga bashers niyo, namely Harry Roque and Vice President? Inamin mo, basher sila.
So, ibig sabihin, pag basher, wala bang maibibigay na matinong Basher ka man rin eh. Di ba? Basher ka man rin eh. kasagutan o matinong opinion. Sa atin lang, sa ngayon, sa panahon ngayon, ay iwasan po natin sana ang pamumulitika. Kung wala po sila masasabing maganda, at kundi paninira lamang, tumigil muna sila, or tumigil Kung makasabi kang paninira, akala mo naman kayo yun ang unang nanira kay BP Sara? Ay nako. na sila, permanently. At makipagtulungan na lamang po sa administrasyon para sa ika-aangat ng ating bansa at ika-aangat din po ng bawat Hindi na po dapat tulungan ng administrasyon kasi nagmamagaling na kayo. Kung magsasuggest nga yung tao sa inyo, ayaw ninyong makinig eh. Paano yan magsasuggest? Pilipino. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon. Sino kaya ang may pansariling interes? Binabaliktad mo pa. Sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Follow up lang yan. Pagdadasal mo ba sila? Lahat po, lahat ng makakasalanan, lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Unahin mo na yung amo mong bangag. Unahin mo si BBM at si Liza Marcos. Na ano yan, na yung kasalanan nila umaapaw na sa langit. Yung tinatanong, Ana Bago, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Aimee seeking forgiveness from her father, late ito na yun. President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the president. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Aimee Marcos. Ito naman ay para para malaman din ang taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid Alam mo, mali siya dito eh. Mamaya mag-comment ako. sa publiko. Ma'am, Okay. Ako, unang comment ko dyan. Si Senator Aimee, dahil si Mana Santa, nabanggit po ni Senator Aimee ang mga ginagawa ng kanyang tatay noon, nung sila ni Bongbong Marcos ay bata pa. Ang sabi ni Senator Aimee, ang nakasanayan na ng kanyang tatay na si Marcos Sr., every time na si Mana Santa, pupunta raw yan sa bukid at doon manghingi ng tawad sa mga tao na nakasakit sa inyo, merong sala sa inyo. Yun ang ibig sabihin ni Senator Aimee. Okay? Humingi ka ng tawad sa Holy Spirit. Sa kayo mga, siyempre, si Ferdinand Marcos Sr., may bilin kasi. Usapang pamilya ito, Claire Castro. Ang bilin po ni Marcos Sr. kay Senator Aimee, bantayan mo ang kapatid mo. Ang sabi ni Senator Aimee, failure siya na hindi niya masyadong nabantayan ang kanyang kapatid. Especially, ang daming issue kay BBM. Yun ang pinakadahilan.
Naiyak pa nga si Senator Amy nung nagsalita siya niyan eh. Naiyak siya kasi usaping pamilya po ito. Now, kung usaping pamilya yan, sana ikaw, Auntie Claire, nung tinanong ka sa media, ang tamang sagot sana is sasabihin mo, away pamilya yan. Away yan ni BBM. May irerespeto na lang natin na si Marcos Sr. ay wala na at humingi ng tawad si Senator Amy, ganyan. Si Senator Amy nga is being humble by asking forgiveness sa kanyang tatay patungkol kay BBM. Pero ikaw dyan na ang dapat mong komentaryohan kung ano na ang mga nagawa ni BBM, ano ang mga hindi nagawa ni BBM, ano yung mga issue ng mga taong dapat mong sagutin. Yung away pamilya, Auntie Claire, hindi mo dapat yan pakikialaman. Wala kang delikadesa. Okay? Wala kang delikadesa sa ginagawa mo. Kung may respeto ka kay Bongbong Marcos, dapat hindi ka na sumagot. Kahit alam kong wala kang respeto ni Senator Amy. Pero kahit man lang konting respeto sa pamilya ni Bongbong Marcos, yung amo mong bangag. Sana tumahimik ka na lang. Kaya hindi maiiwasan na ang rating ni BBM bumababa dahil sa iyo. Oh, totoo yan, Auntie Claire. Dapat sana tumahimik ka na lang dyan sa issue na yan. Away nila yan eh. May problema si Senator Amy ni BBM. Si BBM naman, hindi niya nagugustuhan ang sinabi ni Senator Amy. At emosyonal si Senator Amy sa kanyang tatay. So sana pinagbigyan mo sila na mag-release ng kanilang saloobin sa kanilang pamilya away. So wag kang mag-react dahil usapin yan ng pamilya. Ikaw bilang PCO, Presidential Communication Officer, you have to be communicating to the people kung what's happening, ano man ang kinaugnayan sa gobyerno, the governance of BBM sa bayang ito. Wala kang karapatan para magkomentaryo kay Senator Amy sa away nila ang dalawa. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Okay? So shut up. Kung kung itong ginagawa ni Auntie Claire, kung maririnig ito ni BBM, kung talagang si BBM meron siyang respeto sa kanyang tatay, tanggalin mo itong babaeng ito. Ininsulto niya yung tatay mo. Ininsulto niya ang kapatid mo na si Senator Amy. Oh, it's up to you, BBM, kung ito yung kakampiyan mo. Sa bagay, nakilig kayong dalawa. Usap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. I'm sorry, last na, still on Senator Amy. Meron lang po siyang panawagan na isuspend yung government contributions ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, and PhilHealth. Kino-consider po ba ito ng Presidente? Hintayin na lamang po natin kung meron pong i-anunsyo ang Pangulo patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, recent Palsesa survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan, kaya nagtitiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaction dito ng Panasyo? Yan naman po talaga ang nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na ang administrasyon ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Ang administrasyon... Oh, pero Auntie Claire, hindi namin nakikita. Sa totoo lang. Yan ang hirap dito sa administrasyon na ito eh. Yan ang hirap ni Auntie Claire Castro at ni BBM. Lagi niyong sinasabi
sa taong bayan na itong administrasyon na ito ay nakipaglaban, nakipag-away sa korupsyon. Pero sa totoo naman, Auntie Claire, hindi naman nakikita ng taong bayan. Yan ang hirap sa inyo. Magaling kayong magsalita, pero hindi nakikita ng taong bayan yung mga aksyon ninyo kung talagang sinosolve ninyo ang problema. 'Di ba? Ang taong bayan gustong maimbestigahan si Zaldico, si Martin Romualdez, at si Sandro Marcos. Gusto nilang maimbestigahan rin yan. Kasi si BP Sara, kayong administrasyon, tinatrabaho nyo na si BP Sara sa impeachment na yan. Well, si BP Sara nakipag-cooperate. Willing si BP Sarang humarap niyan. No question about BP Sara kung sa tingin ninyo corrupt si BP Sara. So sana naman kayo, fair rin kayo. Kasi yung taong bayan, kino-question si BBM, si Martin Romualdez, si Zaldico, si First Lady, si Sandro Marcos. Kino-question kayo. Na-corrupt kayo raw. So sana naman, if you are true enough sa sinabi ninyo na lumalaban kayo sa korupsyon, dapat imbestigahan rin nyo yung mga sarili ninyo. Oh, totoo yan. Kasi, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Duterte. Sabi niya dati, kung sa tingin ninyo corrupt ako, no? Paimbestigahan nyo ako. Tingnan ninyo. Lahat. Kung may mga sekretaris, gabinete, mga kaalyado ko na nagkukurap, sabihin nyo sa akin, tanggalin natin yan. Kung meron man akong transaksyon na illegal galing sa akin na nagpapatunay, sabi ni Duterte, he will step down. Ang tanong ko sa iyo, Auntie Claire, kaya ba gawin ng amo mo yung ganyan? Hindi, di ba? Yan ang hirap sa inyo. Ang dali inyong mayabang na sinusugpo namin yung korupsyon, nagfa-fight kami dyan sa korupsyon, pero hindi naman ninyo ginagawa in reality. Di ba? Iba yan. Na ito ang siyang magpapaimbestiga sa mga abuso sa gobyerno. At yan po ang So nasaan na si Martin? Bakit hindi niya kayang ipaimbestiga si Martin Romualdez? Na nagtatanong man ang taong bayan. Hindi nag-aakusa ang taong bayan. Gusto lang ng magtanong, bakit hindi ninyo? Di ba? Kaya tama yung sinabi ng mga kaalyado ni BP Sara eh. At mga ilan na mga congressman, sabi nila. Kaya pala gusto nilang ma-impeach si BP Sara. Kasi kapag si BP Sara na ang maging presidente, lahat yan, Martin Romualdez, BBM, Sandro Marcos, sino pa ang mga nabanggit na mga corrupt dyan, sabi ni BP Sara, kung ginawa nyo yan sa publiko, kung totoo man na nangurap kayo, no, mananagot kayo. Yan ang sabi ni BP Sara. Kaya takot sila kay BP Sara. gusto manatili ng Pangulo sa isipan ng taong bayan. At yan po ang ayaw niya na mapatid. Gusto niya sana ay magtuloy-tuloy Ayaw niya. Pero hindi na... Ang dali talagang magsalita pero hindi nyo ginagawa. ito kahit hindi na po siya ang Pangulo. Speaking of tuloy-tuloy, Yusek, may mga nagsasabi na parang nalilimutan na daw ng administrasyon yung pag-imbestiga Totoo o naman pagtutok doon sa flood control. Nalilimutan na talaga. Kasi ayaw ni BBM na matapos ang kanyang termino na ang taong bayan tumatatak pa rin yung flood control. Yan ang ligasiya niya flood control Anomaly. Ano po masasabi natin dito? Yusek? Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ.
Ang ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa Yes, flood control yes. projects. Ito ay tanging Wala raw natutulog. Puro kayo istorya. paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang dapat na mapanagot. Sige, habol ko na lang. In connection with the Lenten season break, meron naman declaration ng Palasyo para sa pasok sa mga government bukas or even private. O mga nasa gobyerno lang, Yusek. Meron po, ilalabas po mamaya ang memo. Ano po kaya yun, Yusek? Maganda ang aking ngiti. So, ibibigay ko po sa inyo mamaya. Yusek, isang-isa na lang, habol lang tungkol doon sa, sa Iran. Gaano po kaganda ang relasyon ng Pilipinas sa ng Iran? Sa akin pong pagkakaalam at sinabi po rin naman ni Secretary Tez Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Salamat po, Yusek. Salamat po. Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, peso has reached another record low. What does it mean for the country? Hindi po natin nais na ganito, hindi po ninais ng Pangulo na magkaroon ng gulo sa Middle East. Ito po ay talagang nagiging epekto at ang paghina po ng peso kontra dolyar ay bunsod na rin po ng geopolitical tension na nangyayari po sa Middle East. So, talaga pong ito ang maaaring kahihinatnan hanggat hindi po napipigil. So, ayan ha. Ako, nauubay na akong mapakinggan si Ante Claire Castro kasi lahat naman ng mga pinagsasabi nila ay hindi naman talaga nila ginagawa. Okay? Especially yung late na sabi nila sa patungkol dyan sa korupsyon na yan. Heto naman, no? Panoorin rin natin. Maganda itong pahayag ni Jason Za sa SMNI patungkol dito sa mga congressman na binabayaran para lang pumirma sa impeachment ni BP Sara. Ito, panoorin natin. Maganda ito. Yan ang problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Nitong nakalipas na mga linggo ata, nung nakapanayam po ng Bloomberg ang Pangulo, nababahala raw ang Pangulo na baka mabura ang kanyang legasiya, Manong Jay. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, ano ba ang sa nakikita niyo legasiya ng Pangulo? Kasi baka iba yung nakikita nilang legasiya sa nakikita ng taong bayan. Yung nga, unang itatanong ko sa mga kinaukulan, kina Secretary Gomez, kina Yusek Castro, ano ba legacy ang ayaw niyang mabura? Yan ba yung wala siyang ginawa? Yan ba yung legacy na gusto niyang mapanatili na nakawan, kaliwat kanan? Pandarambong, kaliwat kanan? Pagsisinungaling, kaliwat kanan? Yan ba ang legacy na gusto niyang mapanatili? Because kung ang legacy pinag-uusapan niya ay good governance, wala siyang legacy ganoon. Ang legacy, naharap tayo sa problema, and yet, ang inuuna ng kanyang administrasyon is the impeachment of the Vice President. Correct. Ay impeachment kuno. Pero ang problema, hindi naman talaga impeachment ang ginagawa nila. It is vilifying, sinisira ang pangalan, dangal ng pangalawang Pangulo na dapat sana'y katuwang niya. Kung tutuusin dito sa pagharap ng problema ito, Admar. Opo. At mayroon namang payag ang anak ng dating presidente, kasalukuyang kongresista ng lungsod po ng Davao, si Congressman Pulong, at nag-real talk siya rito, na ang legasiya daw nitong ng kasalukuyang administrasyon ay ang korupsyon, Manong Jay. Yes, malinaw naman yan eh. Saan ka nakakita na ang pinag-uusapan dito, yun lang hayag, yun lang mga nadokumentuhan, ay 1 trillion na mahigit.
sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon lang nangyari na ang corruption sa isang administrasyon ay lumampas sa billion threshold at umabot sa trillion threshold. Whether in dollars, in dinar, or in pesos, Admar. Grabe, talagang nakakahiya, no? At ito ang legacy, walang ibang legacy na maiiwan si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kahit mamatay pa siya bukas, yan ang maalala ng buong mundo, no? Kung paano ginahasa sa pamamagitan ng pandarambong at pagnanakaw ang bansang Pilipinas, ang isang bansa. Opo, ang sabi pa nga niya rito, your legacy is your corruption, your weakness, your inability to address the simplest of problems of every Filipino, and of course, your being one and only bangag president, Manong Jay. Talagang wala namang sa Bisaya pa, sa istoryang way cover mo, yun na ang kaimtang sa atong nasod karon. Yan ang nangyayari po, nagdudumilat na kalagayan ng bansa. At wala pong ibang may pagmamalaking legacy. Nakakahiya para sa pamilya Marcos at sa mga Ilocano na dapat sana kung meron mang legacy, yung pagtitipid, no? Yung pagiging modest, dahil trademark ng Ilocano yan. Pero ang problema, wala hong ganitong ipinakita for the last 4 years ang Marcos administration. Luho, nandyan. Nakawan, nandyan. Kaya nga nagkaroon pa siya nagtayo pa siya ng ICI to supposed to be to investigate, but it was actually to cover the tracks of anong tawag nito, dahil malinaw naman wala naman talagang anong tawag nito, and up to now yan ang problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Opo. Kasi ayaw nilang ilabas yung laman ng maleta. Gusto nila ngayon yung tinatawag na FLR, for future release, pipirmahan ng presidente. Magde-deficit spending na naman sila para pangsuhol dito sa mga congressman. So ang ginagawa nila ngayon, they are dribbling the ball dahil wala silang makuhang numero at hindi nila maisampa ito. Dahil kung tutusin, anong pangalan ito, Admar? Matagal nang naisampa dapat yan sa Senado dahil sinabi nila, kompleto, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient sa grounds. So dapat yan, lahat, wala nang investigasyon na nangyayari. At dapat yan, wala nang hearing. Dapat yan isinampa na sa plenaryo, and the plenary should have voted for it and submitted to Senate for the trial. Ang problema, hindi nila magawa yan. So ang ginagawa nila ngayon, nagkakaroon sila ng mini trial, pero ngayon pansinin mo yung mga congressman na nagsasalita, sina Ortega, sina Ridon, ang sinasabi nila ratings because gusto nilang bumagsak yung rating ng Vice President, so sinisiraan nila dahil wala silang makuha. Hindi sila, mismo si Representative Zamora ng San Juan City nagsabi, ang basis nila for the hearing is the chismis ni Trillanes na maraming pera sa bangko matagal ng Para bang wala silang pakialam kung uusad itong impeachment na ito o hindi uusad ang impeachment o uusad ang impeachment. Wala silang pakialam. Basta mapapunta nila si BP Sara dyan, gisahin nila si BP Sara, sa ganun, ang layunin nila, kahit konti, mapababa nila yung rating ni BP Sara. Yun ang point ni Jay Zonza. Ang sa akin naman, parang ang taong bayan, wala na. Hindi na maniniwala sa mga banat nitong mga taga House of Representatives. Kasi,
Noong 2025 pa yan, binabanata nila si BP Sara. Wala na. Tumaas pa rin ang rating ni BP Sara. Sila rin, wala silang strategy eh. Banat sila ng banat kay BP Sara. Ang taong bayan, mas lalong nagagalit. Di ba? Kwento yan na walang katuturan. At sinabi niya yan on live television sa mainstream media. Si Luis Tru naman, kahit ano sabihin niya, nasabi na niya that what they're conducting is not a preliminary hearing. It is a mini trial which is not allowed by the Constitution and by laws. O ano sabi ni Congressman Flores nung kausap niya mismo tapat-tapatan yung mga mamamahayag sa telebisyon at sa radyo? He said he voted against this issue of issuance of subpoena because that is illegal, that is unconstitutional. Mga congressman itong matitino. Oh. Wala. Ganyan talaga ang buhay ngayon. Habang dinadivert at ang pinakahuling dahil hindi nga sila umubra dito sa vilification campaign against Inday Sara, ay hindi nababagsak, hindi bumababa ang ratings sa katotohanan at sa guni-guni na lang ni Congressman Ridon at ni Ortega siguro nananatili ang pabagsak na ratings. Ang inuupakan naman nila ngayon, yung best friend ng dating presidente, si Pastor Apollo Kibuloy. By way of a court order na walang kalinawan kung paano siya sagawa yung sinasabi ng inspection on the properties, and I do not know, ngayon lang ko nakakita, ang tagal kong reporter sa Justice and Court na nag-issue ang court ng with no pun intended to the honorable judge, no? Na nag-issue ng order for an inspection on a case on the properties of a case relative to human trafficking, no? Kaya talagang mapapailing ka sa nangyayari ngayon to divert the attention of the public para against the flood control scandal corruption, no? Na umabot nga ng 1 trillion at saka itong problema natin ngayon sa langis at petroleum product, Admar. Opo, sabi nga rito ni Congressman Pulong Duterte, quote and quote sa kanyang statement, Filipinos are not concerned about preserving political legacies. They are concerned about their daily struggles, the rising of cost of living, and a government that should be working for them, not for itself. Correct. Legacy is not claimed or protected by words. It is defined by actions and ultimately judged by the people. Sa nakalipas na administration, paano ba nalaman ng taong bayan, Manong Jay? Sa tingin mo, yung comparison natin, kasi parang dito, trying hard ba na, ito yung legacy ko, kaysa dito sa nakalipas na nagtrabaho lang at hayaan ng taong bayan na mag-formulate na, ito yung legacy ng dating administrasyon. Naramdam na hanggang sa kasalukuyan, pinapakita, lalo na nitong nakalipas na kaarawan ng dating Pangulo. Alam mo, ang problema kasi ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, is masyadong obvious yung mga spin kung tawagin nila. So, pag wala kang ginagawa, sasabihin mo, eto yung mga ginagawa ko. Eto yung paninira sa akin. Ang problema, wala ka naman talagang ginagawa eh. Wala kang ginagawa. Pareho niyan, langis. Ano bang ginawa mo? Pinabayaan mong mag-increase ng doble, triple, yung mga oil companies, 'di ba? Pinabayaan mo sila. So, anong gagawin mo? Hindi, baka mabura yung legacy ko eh. Wala ka namang legacy iniiwan eh. Ang legacy, ang tao magsasabi noon, ito yung alaalang iniwan mo. Hindi ikaw magsasabi. Ano bang legacy mo? Ang tao magsasabi, ang legacy ni Mr. Marcos ay corruption. Nag-iwan siya dun sa panahon niya, in less than 4 years, ang nawala sa gobyerno, napunta sa kawat o sa corruption, ay almost 1.7 trillion pesos. Almost 2 trillion. Ang legacy mo ay nagpapasaka ng pambansang gastusin or national budget na hindi naman kayang kitain ng gobyerno.
nagpasa ka 2026 a budget which is almost 2 trillion short of the revenue that your revenue generating agencies can only come up. So anong gagawin mo? Mangungutang ka. Ang problema, kaparahan yan, ang kailangan mong i-raise is 1.7 trillion. How much have you loaned so far? For the last January, February, March, and April is only 60 million, a billion. Way past. Bakit? Wala nang gusto magpautang sa iyo eh. Wala kang credit to na eh. Wala nang naniniwala sa iyo sa madaling salita. So yan ang legacy na maiiwan niya. Unfortunately, for a country like the Philippines, who used to be an economic power in the 60s and 70s, ngayon, bulok tayo. Lamang pang Vietnam na tinulungan natin magtayo ng kanilang mga karsada after the war, no? Lamang na lamang ang South Korea na umiiyak noon at tumingin sa klolos sa Pilipinas because we have one of the strongest armed forces in the whole of Asia at the time. Opo. So, wala. Anong legacy? Ang legacy mo ay, pwede ko siguro sabihin, ang legacy ni Mr. Marcos Jr. is the continuation of the legacy ng kanyang pamilya na nasulat sa Guinness Book of World Record na korupsyon, nakawan, pandarambong. Kaya si Senator Amy, very disappointed siya. Kasi ito na sana yung pagkakataon na ibalik nila yung pangalan ng Marcos. Pero mas lalong nag-worsen siya sa panahon ng kanyang kapatid. No? Unfortunately, because tama yung sinasabi ng marami including Congressman Pulong. Ang problema ng Pilipino ngayon, sikmura. Paano siya kakain ng maayos? Paano niya mapapag-aral ang mga anak niya? Paano siya makakapunta sa kanyang trabaho para kumita kayong nagtaas na ang pamasahe? Pinipilit nilang kontrolin yung pamasahe. Hindi naman laki no control yung presyo ng diesel. Kaya nagagalit pati yung mga operators, pati yung mga drivers. So, sa Bisaya pa, sukwahi ang tanan, no? Sa sinasabi niyang, anong pangalan to? Legacy. Diyos ko, ano ba legacy ang maiiwan mo? Legacy ng addiction, legacy ng corruption, Correct. legacy ng sexual perversion. What? Tell us, what kind of legacy ang sinasabi mong mabubura o dapat mabura? Diba? So, ako, talking about legacy, no? Siguro ang sasabihin ng taong bayan, ang legacy ni Duterte ay yung build, build, build. Kitang-kita naman natin mga airports, kung anong mga itinayo ni Tatay Digong na mga yung mga skyway, bridges, ang dami. Pero itong, kung talking about Bongbong Marcos, ano bang legacy ni Marcos Jr.? Ang maiisip ng tao, flood control. Flood control. Yan ang legasya niya. Ano ang flood control? Ang daming korupsyon. Bakit ang daming korupsyon? Kasi ghost project. Yan ang legacy niya. Totoo, walang biro kung talagang idadaan naman natin sa biro, pero wala. Bongbong Marcos, flood control. Bongbong Marcos, flood control. Bongbong Marcos, maleta. Yun ang yun talaga ang tatak ng tao. So, alam yan mismo ni Bongbong Marcos na kapag hindi na siya presidente, delikado siya. Okay? Na balikan siya sa susunod na magiging presidente, imbestigahan ang kanyang administrasyon, ay darating yan talaga. Hindi papayag ang susunod na administrasyon na walang mapanagot dyan sa flood control scandal. Di ba? Hindi yan papayag. So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, you heard it, ha? Anong masasabi nyo? Ilatag ninyo ang inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section. Okay? Paki-like at saka paki-share itong video na ito para guys,
marami po sa taong bayan ang makaalam sa nangyayari ngayon. At sa mga first time dito nanood sa aking channel sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!